At eto na, wala ba kayong mga kamay? Please welcome sa ating US Celebrity Hot Seat, Glock 9. Good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ano ba itatawag ko sa'yo, Glock o Mr. 9? Pwede pong Aris din. Aris na lang! Good morning, Aris. Maraming salamat for being here. Ito ang tanong, syempre sikat na sikat yung Dapat Tama. At sa tingin mo, hit na hit ang kanta mo sa mga Pinoy? Siguro po kapareho din ng mga ibang hit songs. Ang isang bagay siguro ay nakaka-relate ang maraming tao dun sa kanta and dun sa sinasabi ko. Usually, sinasabi nga lang, hindi lang naman itong kantang ito, di ba? Or itong rap na ito. Even yung mga past na mga creations mo, ano siya, ang lalim niya, tas may social relevance siya. Nakagawa ka na ba ng rap na parang wala lang, for fun? Siguro po ng mga younger years ko. Oo. Minsan pagka naririnig ko parang, ayos to. Parang masaya lang. Okay, parang wala lang din. So, okay din. Feeling ko, it's part of my, growth as a writer din. So, kailangan daanan din. Yung mga rappers parang mga makata, para kayo yung mga makabagong gumagawa ng tula, no? Usually ba sa inyo, is it kasi even Francis, marami din siya mga socially relevant na mga compositions. Ganun ba usually ang mga rappers? Feeling ko po, decision niya nung artist kung anong klaseng direction ng songs ang gagawin niya. In my case po, siguro na-realize ko na mas maraming appreciate ng song or mas marami ako maaabot pagka mas may sense yung song. Oo nga naman. You're one of the fastest rappers, if not the fastest in the Philippines. Ilang words ba yung kaya mong bigkasin sa isang minuto? Wala po talaga I feeling ko nagkaroon lang ng isang parang chismis na may ganong figures. Pero never pa namin tinry. Nabilangin. Opo, hindi pa po talaga namin. At dahil dyan... feeling ko naman marami din po namang mabilis din mag-rap. It's just that ako lang yung nabibigyan ng mga... ng magandang exposure also. Pero aside from being fast, actually very clear ka din. So parang naiintindihan din namin yung message mo kahit mabilis mo yung pagkasabi mo. At ito syempre yung mga makabulan at may social relevance ang iyong mga compositions. At isa na dyan ang Dapat Tama. Ikaw ba, saan ka na-arehistro? Boboto ka ba sa May 13? Sa Fairview po, sa may QC. Ayun guys, doon tayo sa Fairview. Yung mga nag-abang. Ano ang best advice na mabibigay mo sa lahat ng Pinoy na boboto pagdating ng Lunes? Ako, napakasimple lang. It's pwede nating tingnan na yung pipiliin natin ngayon ay laging yung situation lang now . Pero kung iisipin po natin, lalo na yung mga taong yung may mga anak na, kung iisipin natin yung future nila, siguro mas mag-iisip tayo sa pagpili. So, para lang sa mga bata. Dapat Tama. Diba? Paulit-ulit na binabanggit ni Glock 9 niya. At maraming salamat sa iyo, Aries. At mamaya marinig natin ang election advocacy anthem ng GMA Network, ang Dapat Tama. At makakasama rin natin si Denise Barbacena. Come in, Denise. Hello po. Good morning po. Ang ganda ng boses ni Denise. Salamat. Ay, naku, Densyo. Umupo ka dito, Densyo. Ayan, nagkahiyaan kami. Sige, Denise. Ayan. Ayan. Siyempre, abangan niyo po mamaya ang performance nila mamaya na Glock 9 at Denise. Maraming salamat, guys. Salamat po. Dapat Tama. Later.